Oy, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa inyo ka-coffee. Oy, tablado na ka-coffee itong si dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Tinatabla na siya ngayon mismo. Even ang BARM, no? Kasi gusto ni Duterte ihiwalay itong Mindanao eh. Bakit ba gusto nitong humiwalay? 'Di ba? Gusto ba nito ulit maluklok sa kapangyarihan para magkaroon siya ng proteksyon sa ICC if ever na nakahiwalay itong Mindanao? Pero hindi eh, ka-coffee. Ang daming tumututol dito eh. Mga mambabatas tumututol dito. At ito ha, mismo ang mga Bangsamoro, mismo ang mga Muslim natin dyan sa Mindanao, ay tumututol po sila dito sa paghiwalay po ng Mindanao. Naku, nabasag ka-coffee dito si PRRD dahil naglabas po ng statement itong BARM. Powerful itong statement na ito ha. At maging yung kanyang mga dating opisyales ni PRRD tumalikod na rin sa kanya ka-coffee at naglabas din po ng statement against dito sa panawagan ni Duterte kasi maayos eh, smooth sailing eh, and then sisirain mo, bubuwagin mo, wawasakin mo yung katahimikan na meron tayo, sasayangin mo yung peace process na nagawa in the previous years. Ilang dekada nakipaglaban yung ating mga kababayan and then ganoon-ganoon na lang gagawa ulit ng gulo dahil sa planong paghihiwalay na ito ng Mindanao. Una, mukhang malabo pa sa sabaw ng pusit ika nga dahil sa ating konstitusyon. At ito, nagpalabas na po ng statement. Ito, kung nabasa nyo na yan, kung nabalitaan nyo na ka-coffee, itong statement na ito na inilabas po ng Bangsamoro government, no, ng BARM government. Actually, nakausap na natin itong si Chief Minister Ahud at maayos ka-coffee yung kanyang leadership, yung kanyang panunungkulan dyan po sa BARM. Sige, basahin natin ka-coffee itong statement na ito ni Honorable Ahud Ibrahim, ang Chief Minister po ng Bangsamoro government dyan po sa Cotabato City. Highlight na lang ka-coffee. Ang sinasabi niya dito, although more has yet to be done, parties of the comprehensive agreement on the Bangsamoro have made great strides in the implementation of its components that are ultimately beneficial to the Bangsamoro people. In short, marami po ang nagawa, marami pa ang gagawin dyan sa Bangsamoro, pero sayang na naman kung uulit na naman tayo eh. Back to square one na naman tayo dyan. We remain grateful for and acknowledge the significant contributions made by past and present presidents of the Philippines in arriving at the peaceful settlement of the Bangsamoro question. We, ang mga kababayan nating Muslim dyan po sa Mindanao, we therefore urge everyone to help protect the gains of the peace process. Hinihikayat po ng mga Bangsamoro, hinihikayat po ng BARM ang lahat na suportahan po itong magagandang na idulot, magagandang resulta nitong agreement na ito sa pagitan po ng mga kababayan nating Muslim ng Bangsamoro at ng gobyerno. Kasi kung babalikan natin, di ba? Anong taon yan? 1969, itong pakikibaka ng mga MILF at ng mga MNLF sa gobyerno ng Pilipinas. Ano yung naging resulta niyan, di ba? Mahirap, mataas na poverty incidence. Naghirap ang marami nating kababayan dyan sa Mindanao dahil sa gera na yan. And then, ngayong umaayos na unti-unti nang nakaka-recover, sabi nga may gains na nga na nakukuha itong agreement na ito, itong BARM government na ito. And then, wawasakin mo ulit. Babalik ka na naman sa dati. Back to square one ka na naman. Hihiwalay na naman ang Mindanao. Panibagong pag-uusap na naman. Kaya nga, actually, pinupulaan dito si Duterte. Anong nasa isip mo? Bakit gusto mong hiwalay dito sa Pilipinas? Maganda na nga ang estado natin ngayon. Unti-unti tayo nagre-recover and then gugustuhin mo na kumalas sa Pilipinas ang Mindanao. Kawawa na naman ang mga kababayan natin dyan sa Mindanao. Dagdag pa po ni Chief Minister Ahud, let us continue to support the current administration. Yan ha, malinaw po yan ha. Let us continue to support the current administration. Ipagpatuloy daw po natin yung pagsuporta sa kasalukuyang administrasyon. Ibig sabihin, sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan po yung panawagan dito ng BARM. Panawagan po yan ni Chief Minister. Suportahan natin ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Aray, may tinamaan dito ka-coffee. Kasi naman bakit di na lang manahimik eh? Itong si former President Duterte. Tapos na yung termino niya, 6 na taon na. Ano pa bang kailangan niya, di ba? Enjoy niya yung retirement niya. Napakalaki ng naipon niya. Bakit kailangan niya pang makisawsaw dito sa usaping politika? Sabi niya fully retired na siya. Tapos ito na naman, maririnig na naman natin ka-coffee itong mga remarks na ito na nagiging divisive eh. Nagkakahati-hati tayo eh. Dahil sa mga statement na binibitawan niya. Ulit, sabi ni Chief Minister Ahud, let us continue to support the current administration and allow peace and civility to reign over the affairs of our land. Hayaan natin ka-coffee na mamutawi ang kapayapaan at pagiging civil, pagiging magalang, pagiging respectful natin sa
ating teritoryo, ka-coffee. Huwag tayo mag-away-away dahil sa mga panukala na naman ito. Ano to, self-interest ba ito? Ano ba yung nagiging dahilan dyan? Bakit ipinipilit, ka-coffee, ni Duterte na ihiwalay itong Mindanao na to? Magandang statement ito, ka-coffee. And even yung OPAPRO, di ba? Naglabas din sila ng statement dito eh. Si Secretary Galvez ng OPAPRO, naglabas din sila ng pahayag at ayaw talaga nilang ihiwalay itong Mindanao kasi sayang din yung efforts eh ng gobyerno. Sayang din yung efforts ng iba't ibang government agencies para mapanatili itong kapayapaan, itong kaayusan dyan sa Mindanao. And then ito na naman, guguluhin na naman ang nananahimik na sistema. Ayan, si Secretary Carlito Galvez, alam niyo naman, ka-coffee, naging bahagi din ito, ka-coffee, si Galvez. Naging bahagi din niya ng gobyerno, ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kailangan niya magsalita, di ba? Kailangan hindi siya subang-ayon sa mga mali na gustong gawin ni Duterte. Call for unity of Secretary Carlito Galvez Jr., Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity. Sayang lahat ng efforts kung makikinig tayo dito kay Duterte. When we as Filipinos are united, there is peace, development, and prosperity. And then, magkakagulo na naman. Magkakaroon ng sariling army itong kampo ni Duterte o kung sino man po yung mamumuno dyan sa Mindanao, and then kukontra sa gobyerno. Wala ng peace, wala ng stability, babagsak na naman yung ekonomiya. Tingnan mo yung gusto ni Duterte dito, yung mga implications nitong pwedeng gawin sa bansa natin, negatibo. Kaya huwag tayong makinig dito sa gusto niya mangyari. May mga politiko din naman, hindi mo alam kung anong hangarin, sinusuportahan din itong paghiwalay ng Mindanao. But when we as a people are divided, there is instability, underdevelopment, and disorder. Sabi po yan ng OPAPRO. Let us therefore turn away from any call or movement that aims to destabilize our beloved nation. So kung may panawagan si Duterte at ng kanyang mga kaalyado, mga kakampi dyan, ka-coffee, sa Mindanao, or kung sino man yung mga politicians sa sumusuporta dito sa ideologies ni Duterte, talikuran natin. Yan ang panawagan dito ni Galvez. Panawagan ng dati niyang opisyal, di ba? Huwag natin i-entertain itong kanyang panawagan na ihiwalay itong Mindanao, especially to separate Mindanao from the rest of the country. For one, this call for separation is anathema to the letter and the spirit of the Philippine Constitution. Di ba? Paglabag ito sa ating saligang batas. Dubaguhin ang konstitusyon, pwede, ka-coffee. Pero ito nga sisimpleng pagbabago nga sa economic provisions Nagkahati-hati na tayo. Ano pa ito? Paghihiwalay ng isa sa pinakamalaking isla ng Pilipinas, itong Mindanao, ihiwalay mo sa Pilipinas, abay lalo magkakagulo na naman. Which is the bulwark of our nation's identity as a people. Second, it goes against the principle of a country which is already benefiting and enjoying from the dividends of the comprehensive peace process that has put an end to decades of armed conflicts dyan po sa Mindanao. Kaya magtataka ka dito Ano ba talagang naiisip dito ni Duterte? Bakit nagawa niya itong ipaniwagan? Meron naman mga bulag, ka-coffee, na pinaniniwalaan siya. Diba? Ano bang plano nyo? Self-interest na naman yan para maghari kayo. Dahil wala na kayong i-govern, wala na kayong teritoryo na paghaharian. So gagawa kayo ng sariling teritoryo. Yun yung ating mga naririnig dyan Kasi kung magbabasa ka online bagamat mga teorya ito, ka-coffee, halimbawa ito, nakita ko ito online, no? Ipinadala din sa atin ito na ang mga teorya ito, mga analysis ito, bakit gusto ihiwalay ni Duterte itong Mindanao? Kasi posible, no? Wala na siyang teritoryong i-govern. 80 years old na siya, di ba? Dapat nagpapahinga na siya Nag-enjoy na siya ng retirement na ito Kasi ang sabi dito, ayan, mabubuhay na naman daw po yung pagpaslang sa mga walang kalaban-laban if ever mamutawi na naman po itong leadership ni Duterte kapag nahiwalay po itong Mindanao. And ang habol daw nila dito protection dyan sa ICC. Kasi syempre kung siya ang leader, kung siya ang kumbaga hari dyan sa Mindanao, syempre hindi makakapasok itong ICC. So more of ito self-interest ito self-protection ito Itong plano ng mga, if ever man, totoo man ito, bagamat mga teorya lang ito ni Duterte, no? Siya ang magiging hari, hindi makakapasok ang ICC. Correct. If ever man mangyari yan, pero I don't think mangyayari yan. Mapapalaganap ang drugs at walang nagbabantay at bubuhayin niya ang tukhang para may cover. Sabi dito sa online na nababasa natin, ang mga teorya nila ito, mga analysis nila ito na possible effect, no? Possible impact nito if ever na mag-succeed itong plano nilang ihiwalay ang Mindanao, which I don't think mangyayari. Kapag nakuha niya ang Mindanao, bubuhayin na naman ang itong araw na pagkitil sa buhay ng mga walang kalaban-laban at mamumutawi itong EJK,
which is I don't think papayagan ng Kongreso, Ka-Coffee. I don't think papayagan ng taong bayan. Ito nga, naglabas na nga ng statement. Maganda rin itong bagay na ito na ang ilang organisasyon, halimbawa itong BARM, naglalabas sila ng pagkondena dito sa plano na ito na ihiwalay nga itong Mindanao. Kasi bakit nga naman, sa dinami-dami na pwede mong iisipin, sa dinami-dami na gusto mong ipanukala, ito pa ang paghihiwalay pa dito sa Mindanao. Ano sa tingin ninyo, Ka-Coffee? Marami tayong Ka-Coffee na nakikinig sa atin dyan sa Mindanao. Particular po kung ikaw po Imoro na nakikinig sa atin. Anong say mo dito? Sang-ayon ka ba dito sa panawagan ni Duterte na ihiwalay itong Mindanao sa Pilipinas? Sige, i-comment mo ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga Ka-Coffee. Ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section, no? Ako hindi. Totally hindi ako papayag na ihiwalay itong Mindanao. Pwede pa changing the form of government. Gawin natin itong federalism, mas acceptable pa ito, Ka-Coffee, no? Pero naging complicated nga yung usapin na yan eh. Hindi nga nag-prosper yan eh. Hindi nag-develop yung usapin ng federalism na yan. Ano pa ito? Naihiwalay mo itong Mindanao, di ba? Hindi baka maging independent state na ito. Ano man, Ka-Coffee, ang Sabah nga eh. Di ba? Gusto nating i-regain ulit ang ownership dito sa Sabah, pero tinan mo kung anong nangyayari. And then unti-unti babawasan yung teritoryo natin. Malabo pa sa sabaw ng pusit, ika nga. Kaya as early as now, tama itong ginawa ng BARM, tama itong ginawa ng OPAPRO, tama itong ginagawa ng ating mga senador at ng congressman na tutulan itong plano ni Duterte. Sige, i-share ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section. At kung kayo nasa Facebook, Ka-Coffee, yan. Kung nasa Facebook po kayo at hindi pa kayo naka-follow, naka-like sa ating Facebook page ang Ka-Coffee, yan. Click lang po yung like, click lang po yung follow. At kung nasa YouTube kayo, Ka-Coffee, click lang po ang subscribe. Alright, sige, ako magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat, Ka-Coffee, sa pagsama sa akin, ha? At sige, kape tayo at kain tayo, Ka-Coffee. Magandang gabi po sa inyo at good morning sa mga Ka-Coffee natin sa ibang bansa. Paalam po.